Praise the Lord. Amen. Amen. So, gamay-gamay rin yung takaroon ng Zoon, no? Uban, siguro, napay ka sa kaso siguro. Ginawa na may nakabalo sa hindi sa kaso. Pero, salamat sa tumbuhay ng Diyos na 2 or 3 gathered in His name. Ania, Ginoo sa pagkalawal. Amen ba? Amen. So, before we mag-start sa ito ang topic for this morning, dili naman niya ang pinakauna, pero Happy Mother's Day sa tanan ng mga mothers na ito. Nanay Lee, Mia, Israel, Nanay Lita, si Ma'am Chen, ako ang beloved wife. And sa mga nagsulo na ito na wala naka-attend, sa mga naglantaw sa ito ang YouTube channel, sa mga YouTube channel. Si Mikey. Atili ang Birthday ni Mikey. Mother's Day rin. Birthday, Mother's Day. Mother's Day. Birthday. Mother's Day rin. Para na yan. Sa itong mga episode na itong naglantaw sa YouTube channel, Happy Mother's Day sa tanan. So, before we mag-start, ang iyang yun, katuwa sa mga Bible. Kung wala'y Bible, ito ang mga cellphone. Hindi naman sa lahit yun na mga karangkaw na mag-use cellphone sa kalibutan. Mas yung mga 5 years old na may cellphone. So, gamitin na ito na para sa kaymayaan sa buhay ng Diyos, pag-install ng Bible, para ilabot sa time na kinahanglan ta sa pulong sa Diyos na aral yung gihapon ang ito ang mga cellphone na magamit. So, today, since Mother's Day man karon, ato ang topic is about kasi makatag na about baptism, joke lang, about Mother's Day. Ito ang mga kuhat. Pero, this is not an ordinary topic because dili ni siya basta-basta lang na mother. So it is a story of faith and a story of patience. So, basta pag-mother ni siya, pero I know tanan makarelate na. Babae man, lalaki, bata man, o tiguang, mama man, o dili mama, everyone can relate in this story. So, before we start, let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, O Lord, for your presence this morning, O God. We believe, O Lord, that you are here in the midst of us, O God. Salamat, Ginoo. Kasi pa man, O Diyos, nakapulong na mga pagkadawagan ka, O Lord. We believe, O Lord, na ikaw mag-istorya sa matag ka sa, O Lord. Have your word, O God, in our hearts, O God, na mahimok hindi, O Diyos, na seed, O Lord. And we will carry this seed, O God, until it will bloom and it will fruitful, Lord, sa ang pinamuhi ka. Salamat, Ginoo, sa buang pulong yung igahatag sa mga karon. We humble down ourselves and come to your grace, God, to listen to your word this morning, God. Bless each and every one of us to have your wisdom, God. Not our wisdom, Lord, not our own knowledge, but the wisdom from you, God. Hindi pangayon ka rin natin. We pray, Amen and Amen. So actually, this is very short and quick message. Pura na tayo nag-storytelling yan eh. So, kung na may Bible, I encourage you na magsunod mo. Wala yung mga Bible, pwede naman lang sa ato ang monitor sa TV. So, praise God, kaya naanapot ko yung ihatagan sa own chance, Lord, na naatay monitor screen para sa mga dili makadala ng Bible. So, in 1 Samuel, also may title no? Ang title na to for this call sa mga nag-take note, ang title sa ito ang topic karon is Christian Mother's Faith. Usap ka pagtuo sa inahan na Kristohanan. Amen ba? 1 Samuel, pinakauna, chapter 1, verse 1. Nakita na? Nakita na mong email? Indog, basa?
Bible drill later tayo. Mana dito tayo. Okay na, kira. Ako na bibasa. Usunod ng tanan, verse 1 niya siya rin. There was a man named Elkanah. Kinsa ngalan? Elkanah. Who lived in, asa siya nagpuyo? Ha? Nagpuyo siya sa Rama. Asa man si Rama? Si Rama absent, wala yung mama. So, ato ang i-take note si Rama nga nagpuyo, si Elkanah nga nagpuyo sa Rama in the region of Zuf, in the hill country of Ephraim. That's the name of Ephraim. He was the son of Jeroham, son of Elihu, son of Tohu, son of Zuf, of Ephraim. So sa mga wala pa nasayon, sa unang panahon, dili uso ang apelyido. Sa unang panahon, dili uso, for example, si Big Book. Big Book, Takwa. Kaya apelyido. Pero sa unang panahon, dili uso ang apelyido. Ang uso sa ila ang ngalan. Kunya ang ngalan pa yung sa una, limited lang tayo to the point kaya ang ngalan magbalik-balik ako imo. For example, si Elkanah, dagdag si Elkanah sa ilang lugar. Usawa mo na ko pagkabalo ng kinsa ng Elkanah. Hinahanglan nila i-mention ang ilaang mga lolo, sa papa, sa papa. Una ang niingon sa diri, pagpailan-ilan ni Elkanah, niingon sa si Elkanah na anak ni Jeroham, o si Jeroham na anak ni Elihu, o si Elihu na anak ni Tohu, o si Tohu na anak ni Zuf, nga taga Ephraim. Ano man, kasi may parehas o amahan, pero hindi taga Ephraim. Flying voters dito. Na what dili dito taga dito. Now, verse 2 niya sa 3. Elkanah had ilang asawa si Elkanah? 2 wives. Brothers and sisters, basin po daw na ay mag-2 wives siya, ha? This is their tradition. Okay? Naani sa ila ang culture sa unang panahon. Na kung kaya nila buhion ang ilang asawa, pwede na siya. Nya karon dili na sa pwede, kay na namatay ato ako ng kultura sa Pilipinas. And kanang culture na to, i-base ko na to na sa Biblia. So, dili mag-uway sa si Elkanah lang nasa. Dugay na sa dapat. Si Elkanah na iduha ka asawa. Kinsa man niya asawa? Si Hana o si Penina. Bigyan mo ka i-iro tumigil para. Penina. Pero naman pa yan ako ng Elkanah ng hindi kinasagna. Si Hana o si Penina. Now, si Penina, ako na lang siya sa shortcut. Ang diliba. Si Penny na siya ay anak. In fact, ang iyang anak daghan to the point na gitawag na siya o children. Kasi plural sa anak, sa plural sa mabata na daghan, children. Ito mo English sa mga teacher, ay, ma'am. But si Hana, yun diha, wala siya'y anak. Verse 3. Each year, Elkanah would travel to Shiloh
to worship and sacrifice to the Lord of heaven's army at the tabernacle. Every year, nahimo ni nila nga tradition na si Elkanah muadto dito sa silong para mag-worship to Lord o maghatag sa iyang sacrifice dito sa bundok. In verse 4, niyo siya today, on the days Elkanah presented his sacrifice, he would give portions of meat to Peninnah and each of her children. Every time niya mo ato si Elkanah maghatag o offering niya dito sa silong, maghatag din sa portion sa iyang ang unang asawa o sa usang asawa niya nga si Pena o sa iyang ang mga anak. Ihatagan niya siya portion. Portion ni Penina o portion silang anak tagsa. So, though, verse 5, and though he loved Hannah, he would give her only one choice portion, because the Lord has given her no children. Although nahigugma kaayo si Elkanah ni Hannah, pero wala man sa choice, usama gyud ka mo portion ang iyang hatag ni Hannah. Why? Because usama wala man gyud ko'y anak si Hannah. Si Hannah raman usa. Now, in verse 6, Penina o si Penny would taunt Hannah and make fun of her because the Lord had kept her from having a children. In verse 6, din nato makita ng usual na teledrama. Ano sa drama bitaw sa TV? Nga naagay kontrabida yun sa inyong kinabuhi. Si Hannah, ang iyang pinaka-kontrabida niya time is ang iyang usa ka asawa ni Elkanah nga si Penny. Iyang ang iton o iyang ang surang-surangon o iyang i-irritate si Hannah kay aron siguro nga si Hannah muhawak na mupalayo na ni Elkanah. Kaya sa unang panahon ng suod, kung wala mo na tayo, importante kaayo sa asawa na makahatag og anak. Especially lalaki nga anak. Why? Because ang heir, mo na ilang isaligan na may mumana sa ilang mga kapigayunan sa una. Sa unang panahon, ang ilang dito dili kwarta-kwarta. Yuta. O mga alaga. Ay uban mga karniro, ay uban mga baka. Ito ang lumlum mo ni Job. Nasa yung mga pakahan, nasa yung mga karniro, nasa yung mga animals pa na under sa iyaang katigayunan. Karon naman ka panahon nga gamay lang tayo ang mga katigayunan. Taon ng panahon, taman sa makita sa ilang mata, ilaan. Now, si Penny, nagsige siya og ton, sige siya og surang-surang ni Hannah, na wala naman kay anak, wala kay pulos na pagkaasawa. Si Hannah always na niya mabati, always na niya makita, always niya na madunggan ni Penny. Especially kung si Elkanah muadto sa bukid para mag-worship ni Lord o mag-hatag siya ng sacrifices. Kung sila tayo magpili nito, usual na mga salida sa mga TV, kung wala kami ang bana, na magsurang-surang ang kontrabida. Siguro, kanang tayo siguro na kung imagine lang nato kung sa sitwasyon ni Hannah. Paghatag sa portion siguro, magdala siguro mga portion si Penny siguro. Kuyog yung mga anak na dagan kayo magpagdala ng mga portion. Kaya mula yung dinig siya na ni Hannah. Wala, saan ang kabog niya ang portion? Ako, ano yun siya?
Mga ano na mga anak, dili na yung pagkaon. Si Hana, although wala siya nag-all, nagamay ra sa portion, pero ang point na iyang nagigulan, na wala niya nahatagan kung anak si Elkanah, which is siya may pinakahigugma ni Elkanah. So verse 7, year after year, it was the same. Penina would taught Hannah as they went to the tabernacle. Each time Hannah would be reduced to tears and would not even eat. Si Hannah, napunta siya sa sitwasyon na agi sa kabuol niya sa iyong pagstorya na ipinita kaya, di na siya halos mukaon. Grabe niyang kaguol na in verse 8, nag-ingon, nangutana si Elkanah, why are you crying, Hannah? Anong nag-iyak ng sa Hannah? Why aren't you eating? Anong wala pang nagkaon? Nabalaka na si Elkanah, it's because siya may isa sa siya yung pinakagihigog pa ni Elkanah more than ni Penina. Siya, why downhearted just because you have no children? Hingon si Elkanah, you have me. Naaman ko. Ayaw kong pagkuol, masin pa wala ka kagi ng dilunan ni Lord to conceive. Isn't that better than having 10 sons? Sa dili ba na may mas importante nga ako kanunay nga naan mo, than to give you 10 sons, mas maayo pa nga naan mo nga kasing-kasing kaysa hatagan ka sa Diyos sa pulo ka anak. Siguro si Penina pulo doon ka maging anak, pero wala niya nakuha ang kasing-kasing yun. Pero asawa niya pa niya. Verse 9, once after sacrifice meal, sa selo ng Israel, kinahumanan naman sila ang sacrifice, nagumanan naman sila, worship. Hannah got up and went to pray. Si Hannah nitindog o nag-ampo siya. Karon kaning priest na nagngalan og Eli, depende niyo sa inyong pagbasa, pero ako pagbasa ng Eli. Pwede po na Eli. Priest siya dito sa Shiloh. He was sitting at his customary place beside the entrance of the tabernacle. Naglingkod siya dito at tubangan sa entrance sa tabernacle. Now verse 10, Hannah was deep anguish, crying bitterly as she prayed to the Lord. Saan ang anguish? Igatuan ang paminaw ng anguish o ka ng bitterly, crying bitterly. Makita yun na to, na grabe ang paghilak ni Hannah to the point siguro na wala na sa naka-atik o wala na sa nakabantay nga ang bahay di ay nga si Eli naa di ay sa tubangan sa tabernacle sa entrance. So pagsunod ni Hannah, nagkulhul sa og hilak. Samtang siya nag-ampo sa Diyos. In verse 11, she made this vow. Nag-ingon siya sa Ginoo. Nag-ampo siya sa Ginoo. Pero kaning ampo, dili na same sa ampo kaya i-ampo sa una. Sa una, sige siya ampo for how many years? Lord, nag-aay ko anak. Lord, nag-aay ni baby ni Elkanah. Pero karon iya ang giusog iyang strategy. Why? It is because of his deep anguish na nag-iyak siya o grabe o diingon siya na come up siya o sa ka-vow behind the Lord. Naghimo siya o vow between sa iya o sa Diyos. Diingon si Hannah, O Lord of heaven's armies, if you look upon my sorrow
and answer my prayer and give me specifically iyang ingon, son. O na yung suon, if we pray, pray specifically. Why? Naminaw ang Diyos. If you remember sa pag-share na po sa inyo about sa one wife, about the talk praying about work, yun na, specific yun naman. Specific yun nga. Pila mo sila kaya ni Abson sa kanang aron maka budget lang tayo. Isang maayo yung tapos na sa mga around 20. Pero 15 okay na. Then human nag-pray ni Lord. Na-specify naman kung sa Lord yung kinahanglan. But the Lord answered na pagtungtong na ko sa ako ang bagong na trabaho, nag-offer ko ang ako ang kiplayan isa nga, sir, na may sardine, may pasinon niya ko, lower pa sa ako ang ginabang ko lang sa siya na. Ako ang starting is 15K ang training. Pero yung moment ng training, increasean pa kayo to 20K. Kung grabe kayo ba, kay specific when you 15, 20. Kung grabe kayo si Lord, especially kung magkampo ka, is specifically. Now, let's go back to the first ingon si Hannah. Nangayon sa nagkampo sa Ginoo, if you answer my prayer and give me, a son. Wala siya niingon o if you give me a child. Kay kung yun sa child, Lord, kasi unsa na lang Lord, babae man o lalaki. Pero niingon si Hannah is specifically, Lord, matagi kong anak na lalaki. Why? Importante kayo sa ilang tradition and culture sa una nga ang anak sa babae, lalaki, para mahimo sila na basta sa mga hari sa unang panahon. Daghan na siya kasawa. Pero kadang asawa niya, dili na ka-anak, dili na ka-produce lalaki nga anak, dili kayo kanila entertainment. Pero kung makahakag ka sa habay o anak na lalaki na pwede mahimo nga heir sa kingdom, then welcome kay ka diya sa kingdom sa hari. Now, yun siya na, Lord, I want a son. Gusto ko o anak na lalaki, Lord. And kung imuha na ihangag na ko, Lord, sa iyo niya, then I will give him back to you. Sa Lord, kung ihatag ni mo na ko ning anak na lalaki, ako ni sa ihatag balik nimo. He will be yours for his entire life. And as a sign that he has been dedicated to the Lord, his hair will never be cut. Una iyang vow. Lord, kung hatagan ko nimo anak ang lalaki ako isang iulit nimo. Ibalik na ko ni siya nimo. O tibuok kinabuhi niya mag-serve sa nimo. O as a dedication, as a symbol na kanina akong anak ako na ning dinidikar nimo, kanina akong anak di na ako paputlan o Murag si Samson. Pero lahat na yun ang pinapasgan na tao sa Bible. Pinapasgan tao sa Bible. Si Goliath. First time na ko ito. Realize ko, no? Sino mo ba si Goliath? Wala lang yung serious na nakatagod sa Samson. Wala lang ang kamot. No. Kamot pa po sila. Ato po na yun. Verse 27, I asked the Lord to give me a specific name, a son. Oh, hindi lang kasi. Verse 12 pa rin na, as she was praying to the Lord, si Eli, na priest, na naara sa entrance niya sa tabernacle, sa entrance niya sa simbahan, nakakita niya isa ni Hannah. O samtang nilanto sa ni Hannah, siyempre, dili ibang putuol, so distansya man, tinama siya sa entrance, si Hannah nisundod naman. Seeing her lips moving, but hearing no sound, he thought she had been drinking.
Nakakita siya ni Hana, pero ang simbahan mong doon is tawag ng panahon, ang tabernacle, wala hindi magbanha-banha. Sumusunod ka sa simbahan, mag-ampo ka, madunggan na yun nila ng mag-ampo. Dili ng istoryahan ng hindi sa mga sa likod sa congregation. Wala na yung istoryahan nito. Wala na yung istoryahan na ito, kapila may nadawat ng mga brad. Padunggan mo dito is ang pag-ampo rin sa mga katauhan sa Diyos. Now, ano sa ni Hana? Nagyama-yama si Hana, nagkibot-kibot ang baba ni Hana, pero walay niluwas nga sound. In short, sa supra, kasi na nakasulay na. Kada sa supra ni mo kalagot, sa supra ni mo kaguol, na mas iiyak ni mo, ganahan ka musulti, pero walay niluwas nga sound. Ang pasabot lang na grabe na di kayo ang mukhang kaguol. Now, si Hana na abot sa inana ng point na sobrang sa kaguol na to the point na nag-ampo siya sa Diyos, pero ang yaang baba nagstorya pero wala yung tumas na sound. Kung si Eli nakaingon, kalimbay Hana ni, bupog siguro ni. Na naman? Wala, yung nagyama-yama, wala may digawas ng words. Mo nang igsuon, kung mag-ampo mo igsuon, i-istorya yun ang words. Ano naman, basig mahalaan ng hubog. Anong hubog mo yung i-dimension rin? Ang hubog mo doon, mga tao na nahubog na, mugawat ang pagkakabian. Tama? Ito yung narakuha niya anak. Narakuha niya anak. Ang mga tao na kung nahubog na, magawas ng pagkakabian. Magawas ng mga English. Magawas ng mga vocabularies. Tingin ng istorya, pahalag wala na itumong asal padulong ang istorya, basta ang istorya, yun na sila. Muna niingon ng paring, subok man siguro ng bayhanan eh. So yan, ginuol si Hana o yan gihingan. Must you come here, right? Disulod ka diri sulod sa templo, disulod ka sulod sa tabernacle, kunya hubog niya ika. Niingon na yun ang paring, ilabay ng imo ang bino. Ilabay ng imong imnonon. Ano ba? Nakaingon dito lagi siya nagigubog si Hana. Now, nakakalibat-libat siguro si Hana, ngayon sa verse 15. Oh no, sir! Oh no, sir! Dili ko hubog. She replied, I haven't been drinking wine or anything stronger. Wala ko'y inom nga mas unsang bino o mas unsang ang isog ni inunon. But I am very discouraged and I was pouring out my heart to the Lord. Niyon siya na sa sobraan ako ka-discouraged, sir. Ako ano lang yung gihilap ni sa ako ang buhay ni Lord. Ako na lang yung gihilap ni sa ako ang Ginoo, ang tanan nga nasulod sa akong kasing-kasing. In verse 16 niyon siya dali, don't think I am wicked woman, for I have been praying out and of great anguish and sorrow. Ngayon sa ayaw ka una na ako, wicked kong women, because ikaw lang ko naghilak, kung nag-ampo, kung nagsapumit sa Ginoo sa ako ang nag-uol. Imagine ni mo na kadaadlaw kapadungdungan sa imo ang pikas na siguro parehan, kapalan na sa kabalay, tapos pato lang siguro pagitan sa unang asawa, ikadawang asawa, kaya sige padungdungan. No, sakit na ganun na padungdungan ka anak. Kanang sa na kanang nakikabit mo kurente, tapos padungdungan ka. Dato, kaya mo apil! Ano mo niya? Isa pa sa electric fan na rin. Oo, wala masakitan ka na nanagan, no? Masakitan na kayo kay padungdungan ka na, ay, sige, kaon dili sa pag-stock, hindi mo ambag. Because dumudukod lang kayo kay, wala dito kay ambag. How much more na kada adlaw inana ang routine ni Hana na every time na magkita sila o na magduol sila ni Penina,
Padunggan siya na, ay, pasiguro mo, padungdong, ni Pinina siguro, ay, okay na mga anak, daghan na tayo mo. Pagpuyo, tapos mo, kay daghan na tayo mga anak na ko. Bisipay ko ba, mga anak na ko? Bisipay ko siguro nga daghan na tayo mo. Okay ra ba? May daghan may kaysa sa uban, wala bigyan mo. Inana ang mga madunggan nimo. Maglain siguro ginawa nimo. Pero si Hannah ninyo sa Lord, ako ang kasakit, akong isabit nimo. I will pray to the Lord all my bitterness, all the anguish and sorrow sa akong heart, Lord, akong siyang isubmit mo, Lord. To the point nga, naito na sa lubog ni Eli, the priest. Now, padayon ta, in verse 17, ngayon ngayon ako brother Eli. Verse Eli din. In that case, go in peace, and ngayon ang pare, may God of Israel grant the request you have asked for him. In verse 18, si Hannah, oh, thank you, sir, she exclaimed. And then she went back and began to eat again, and she was no longer sad. Yung tayo nakabantay niyo, muna may kaon sa balot, din nasa susunod. It's because niadto sila sa silo, di ba? Nag-offer sila ng sacrifice. Siyempre dito na lang po nasa pag-ibig. Same sa ito, ano ba, sa unang panahon, saka itong mga pinakakaraan, asik sa Teresa naka-experience ko sa una. Every time sa una magsimba si tatay magdala ka na siya o siniyang ko experience mo na. Magdala na siya o susuan o luto. Pag umanap simba, dili ni mga on. Dili ni maniud to. So, inana, sino-sino nagyapon ng concert ko. So, verse 19, niyo sa dire. The entire family got up early, kasunod na nga adlaw, got up early the next morning and went to worship to the Lord once more. Kung niingon to rin of once more, meaning, dili lang siya isa ka beses. Every time, pila na siya ka years, year after year, nagkanunay lang yung ampo sila sa Diyos. Nagkanunay sila of worship the Lord, nagkanunay sila naghatag of sacrifice niya the Lord. Then they returned home to Ramah. Pag uli nila sa Ramah, sa dito po, when Elkanah left with Hannah, pag uli nila sa Ramah, sa ilang balay, si Elkanah nagdulog sila ni Hannah, oh, the Lord remember her plea. Nagdumduman sa Diyos ang iyang hangyo. Na kung mahapad si Lord, ang tanan nga ihatag ni Lord sa ato always yun in perfect timing according sa iyang mga plan. Verse 20. In due time, to make the story short, she gave birth to unsa? A son. Ang iyang ipangayo sa Ginoo anak nga lalaki is specifically. And now, after he plead to the Lord and make his vow diha sa Diyos, the Lord gave her a son. O iyan ni pangalan o Samuel. Samuel out there. For she said, I asked the Lord for him. The next year, Elkanah and his family went to their annual trip, meaning every year, every annual, musakay yun sila dito sa bukid sa Selo para maghimo sa ilang ang offering diha sa Diyos. So, pagka next year, lapas na siya 9 months, pero ang bata na niya, gamay pa.
Niadto sila balik sa himos ng annual trip balik, nag-offer sila ni Lord and to keep his vow diha sa Diyos. Si Elkanah na siya. Iyang padayon ang iyang vow ni Lord na want siya dito sa selo para worship niya sa Ginoo o mag-sacrifice, maghatag sa iyang sacrifice dito sa tabernacle. Pero in verse 22, si Hannah wala ni adto. But Hannah did not go, and she told her husband, wait until the boy is weaned. What's that pronounce? Weaned? Wait until the time the boy is weaned. Then I will take him to the tabernacle and lead him there to the Lord permanently. Kanilang weaned is oras kung kanos ang bata pwede na biyaan. Ha? Ang ako ang term today is nalutas. Ang bata di na mo didig, di na po sa kinahanglan hungitan, di na po sa kinahanglan iluhan, kabalo na sa mga ilo, kabalo na sa mga turas, kabalo na sa makakong biyaa, kabalo na sa mong patulog biyaa, di na mga ito ugmamba. Niyo sa tagda lang nga ang bata budak ko siya enough o ako mismo mo'y magdala niya dito sa tabernacle o biyaan i-offer diya Lord. Sa atong ang term karon terminologies na ito karon igsuon, ginatawag ni siya o dedication. Ang mga bata ginadedicate na nila ni Lord. Pero igbalik ka na itong ang verse. Si Hannah naghimo sa vow. Ang iyang vow is not an ordinary dedication sa iyang anak. Diyan sa Diyos. Pero ang vow nga iyang i-promise ng Lord, Lord, tagain lang mo anak na lalaki o ako isang iulit nimo o siyang mag-serve nimo sa tibuok niyang kinabuhi. Mao nang pagdako sa bata, kinahanglan niya sundon ang vow nga iyang gihimo niya sa Dios ug iya ang gibalik iya ang anak nga si Samuel diha sa Diyos. Verse 23, whatever you think the best, niyon si Elkanah, nag-agree siya. Stay here for now, and may the Lord help you keep your promise. So she stayed home and nursed the boy until he was weaned. When the child was weaned, Hannah took him to the tabernacle in Shiloh. They brought along, pila na edad? Pila edad? Ang bull na siya. Ang baka na siya ng idala, hindi na edad sa bata. They brought along 3-year-old bull. Di mo kayo no ba na si Samuel with 3-year-old? Dili, ang bull with 3-year-old. For the sacrifice and basket of flour and some wine. Muna mo yung dala nila para sa sacrifice. Pero at the same time, in verse 25, after sacrificing the bull, they brought the boy to Eli. Sir, do you remember me? Anna Ahaz. I am the very woman who stood here several years ago praying to the Lord. I asked the Lord to give me this boy, specifically niyo siya, this boy, and He granted my request. Verse 28, now I am giving him to the Lord, and he will belong to the Lord his whole life, and they worship the Lord there. Ano to story? Kaya na, muli na ta. Pero ito ang una-una nagsuon. This is a story of
patience, prayer, endurance, ano naman, di-endure na ni Hannah na nagkasakit kaya kasing-kasing. Patience sa pagtagal sa plano sa Diyos sa iyang kinabuhi. O vow. Minsan na ba'y nakahimog vow sa ni Lord? Lord, ihatag ng niya, Lord. O ganin niya mo yung buhatag. Kaya nakahimog na sa kanya. Ay, amen. Amen. Ang pangutan na nakatuman ka, sometimes sa tukman, sometimes hindi. Naman, it is very hard to make covenant, to make a vow diha ni Lord. Mauna nga si Hannah, sa unang panahon, dili basta-basta ka mag-vow ni Lord. Why? Si Lord sa una, kung talikod ka sa mong vow, sama pag sa gingon ni Brother Travis sa Young Christian, sana, butan lang ang Ginoo, brother. Sabutan lang ang Ginoo. Kaya tawag na sa Bible sa Old Testament, sa patilan ng Diyos. Kung ganahan ng Diyos, pakyon ka pakyon dito. Kung ganahan ng Diyos, wawan mo kinabuhi, wawan mo kinabuhi. Kung ganahan ng Ginoo, nga kanong kagyuta, kanong kagyuta. Lunulun ka. Paulan lang ng kalayo. Pili lang kung sa ganahan mo madawag ang kasuko sa Diyos. Mauna nga sa unang panahon, kung maghimo sila bawo diha sa Diyos, ilaagin ang tumanon. Kaya kung dili nila na tumanon, ang wrath ni Lord, dili basta-basta. Magpasalamat rin kita karon sa atong generation because we are under the grace of the Lord. Naana ang gugma ng ipadala niya under Jesus Christ. And if the Lord Jesus Christ is in us, ang makita sa amahan sa tuwa is dili ang atuang sanak. Pero ang righteousness ni gihatag ni Jesus na atuwa. Dili ato ang kaugalingong righteousness, kaya ato ang kaugalingong righteousness, papuhan lang diya sa pilang sa Diyos. But the righteousness does come from the Lord Jesus Christ. That's the reason why we have to accept Christ in our life. Now, Hannah, in the other hand, is a mother. And sa usa ka mother, dili sa iyo ni ihatag sa iyang anak. Nadugay na niya itagad. Nadugay na niya ihangyo ni Lord. Pero, let me remind each and everyone, Hannah is the best example na ang pulong sa Diyos na nag-ingon, God gave and God take away. Kung sa'y ihatag sa Diyos, siya lang mo may katungod na makuha ka na pagbalik. Unang pag-ingon ni Hannah, Lord, give me this and I will offer him back to you. Ako, ihatag ni mo ni Sakwa, Lord, yung anak na lalaki, o kaning anak na lalaki yung ihatag na ako ni siya pero pagbalik sa inyo. That's the reason why, masin pa na yung mga i-mention sa Bible about sacrifice. Who remember Abraham? Kung sa'y sacrifice ay tibuhan. Willing siya patyon niya ang anak na sacrifice niya ng Lord. Pero ang plano ni Lord, dili patyon niya. Pero baka karon mapamatutan ang iyang faith niya ng Lord. And si Hannah, napamatutan niya ang faith niya ng Lord. Pinaagi sa pagbalik niya hatag sa usa, kaligpon, o win ng anak na willing na mo sacrifice niya sa buhay. And we know the life of Samuel. Nasayod na sa kinabuhi ni Samuel kung sa iyang dedication, iyang pag-serve niya ni Lord. Pero we are talking about Mother Eve. Salamat sa itong buhay ng Diyos, sa itong mga mothers na maskin pa o kung sa kung pagbalibali ang kalimutan, naaaral yung ihapon sila. Amen? Ngayon pa nga, maskin pa o katong maskin pa siguro o kung sa mo'y binuhatan sa anak, pag-abot sa mata sa inahan, sa katulong yung ihapon na natin. Maskin pa o sa'yo ang ibuhat sa anak, pag-abot ka na sa inahan, iyan din ang panalitan. Bahala mo sa'yo. Pero dili pasabot na iyaan na sa pagkasyan.
Pag abot na nasa balay, iya-arayan ko ng istorya. Ano naman, the mother is a symbol of love. Pero ang father is a symbol of love. Si mother, may siya man magkatag na love. Di ba mga saba ang mama? Na, ayaw na ha, dili ko sa mga ayaw. Pero pag ako sa papa, una diretso. Why? Kinahanglan balanse. Now, Hannah, let us be reminded na si Hannah ang iyang faith diyan ni Lord, ang iyang patience sa pagtagad, ang iyang endurance sa pag-endure sa tanan ng mga kasakit, o ang final niyang dibuhan is ang iyang vow diyan ni Lord, ang iyang isunod amang sa kanyang tapusan. Kulbaan siguro mo na pag-inom niya nga, at kung tabalik sa silong, kung mag-sacrifice na, kulbaan mo, kanina mo sa madilig ko mo ato. Patay si Hannah. Hindi na mo ato, after na nanganak, hindi na sa mo ato. Dili ko mo ato, kaya alagaan sa nakang bata, aral dito na mo dito, tako na bata. Kaya na mabuhay na siya. Ako yan yung sa pagkakas. Let us pray. Samtang magampo ka, I know everyone of us have prayed a lot. Kita tanan, walay basit ko sa tuwa, wala naka-experience ng pag-ampo o grabe kaayo sa mga butang na itong ipangayaw diyan sa Lord. And aside ko, sa tagsan to karon, we have something specifically na gusto na itong iampo ni Lord as of this moment. Now, we will give time and so on to pray that specific prayer diyan ni Lord. Karon na panahon nga atong isang-at nga pag-ampo karon diya sa atong buhay. Let's bow down our heads. I will give you a few, in 1 minute to pray for the things that you desire the most as of this moment. And the Lord wants you to speak that word specifically. Dili yama-yama, dili speak of in mind, dili speak of imo heart, but you have to speak out of your tongue and your mouth. Declare it upon the Lord what you want and what you need specifically to Him. Now, I will give you all the time. Let's bow down our heads and let us pray. You can start praying now. Heavenly Father, Lord, we thank you, God, for this morning. Salamat sa Diyos sa bulog at ginamay ko. You know the desires of our heart. You know the desires of our heart. Lord, this time, Lord, we will be speaking out the desires of our heart. That we hear, Lord, the plea of your people. Hear, Lord, the plea of your sons and daughters. We believe, Lord, this church, God, is a living testimony of the greatness of God. A living testimony, Lord, that teaches us everything, Lord, imposible sa mata ng mga tao. Lord, we are here, Lord, to thank you, God. Lord, and hindi ko, Lord,
will bring all our mga kabalak o Diyos, Lord, we will submit that to you, Lord, and we will entrust everything to you, God. Lord, have all these things to God, na aming panayon na rin, Lord. Tayo, to God, wala yung imposible niya sa mga wala yung imposible, Lord, sa aming panayon, God. As long as it's in your will and glory, Lord. Lord, help us, Lord, to be patient, God, in waiting for your time, Lord. Help us, Lord, to persevere, Lord, maski po man, Lord, sa kalisod, sa panahon, sa proseso, sa paghapag mo, ang hinilang mo, pag-ayo, Diyos. Pero kasayang namin mo, Diyos, na ikaw, Ginoo, din ang mag-practice sa mga You said in your word, ask anything in your name, God, in the name of your Son, Jesus Christ, and I will give you. Salamat, for hearing us, God. Thank you, Lord, for listening to our plea. Thank you, Lord, for giving us a chance, Lord, to submit all these things to us. We don't have anything, Lord, if we don't have you with us. Anything apart from you is nothing, God. And today, Lord, everything that we have, Lord, we will submit it to you. You will hold all the plans, Lord, in our life. You will hold everything, Lord, in our life. You will hold our future, Lord, in your hands. Ikaw with a great planet, God. Ikaw may great driver, Lord, sa walk in the way with us. Ikaw mo yung mahilog ng mundo sa guide, Lord, on how to accomplish the things that we need, the things that we want, the things that we like, the things that will glorify your name, God. Lord, help us, Lord, to meet you, to serve you, in spirit and truth, as we wait upon your name, as we wait upon you, Lord. Salamat, Ginoo, ang ibalik, Lord, ang nagtutulungan sa Diyos. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen.